Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba tayong tumayo at atin pong purihin ang ating Panginoon? Tunay nga po na siya ang dakilang Diyos. Siya ang Diyos na karapat-dapat ng ating pasasalamat. Kaya naman po, hindi lang tuwing linggo tayo dapat magpasalamat at magpuri, kundi everyday. Naniniwala po ba kayo doon? Araw-araw. So let's worship our Lord and let's clap our hands. Yes, so Lord, every day it's you that will live for Jesus. What to say, Lord, it's you gave me life and I can't explain just how much you mean to me now that you saved me, Lord. I give all that I am to you, that every day I can be a light that shines your name. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take, that every day I can be a light unto the world. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with you, my Lord. Let's sing every day. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with you, my Lord. Let's sing what to say. What to say, Lord, I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take, that every day I can be a light unto the world. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with
Panginoon, na Ikaw yung Diyos na dahilan, Panginoon. Kaya kami humihinga, kami patuloy na nabubuhay. Kaya Panginoong Jesus, sa amin pong paglapit sa iyo, dalangin po namin, Lord God, na Ikaw po, Lord God, ay aming masumpungan. Ikaw po ay aming maranasan, Panginoong Jesus. Hanggang Ikaw, Lord God, ay aming makita, Panginoon. Paramdaman sa aming mga buhay na Ikaw nga po, Panginoon, ay kailanman, Panginoon, hindi kami iwan at pababayaan. Kaya, Lord God, alay po namin sa iyo ang aming mga puso. Nais sumamba, nais kang purihin. Ano man po, Lord God, ang laman ng aming mga puso't isipan, kasiyahan, kalungkutan, may pinagdaraanan sa buhay, may mga pagsubok. Ngunit walang makakapigil, Panginoon, upang kami patuloy na umawit at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoong Jesus. We will continuously, Lord God, to live, to love you, Panginoon, more and more, to know you more and more, O Lord Jesus. We will live to love you. We will live to bring you praise and bring you glory and honor. Thank you, Jesus. The greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I'll trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I'll trust in you. And I will live to love you, and I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You are the voice that called the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, your grace amazing takes me home, I'll trust in you. And I will live to love you, and I will live to bring you praise.
Lord. We will live to bring you praise and bring you honor. I will live a child in awe of you. Sing, I will live. Anyone wants to follow Christ, let him deny himself, take up his cross, and follow him. Sabi po yun sa salita ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, the shepherd of the Lord knows his voice. Alam ng Diyos ang tinig natin. Kaya Panginoon, kung meron man sa aming mga buhay, Lord God, na aming hinuhold back, na kami ay patuloy pa rin namumuhay sa aming dating gawi, tulungan niyo po kami, Lord, sapagkat kung kami lamang hindi po namin ito kaya. Kaya Lord God, dalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga spiritual na pandinig, maging ang aming mga mata upang lalo naming makita ang kagandahan ng iyong loob, ang kagandahan ng plano mo sa aming mga buhay, O Lord God. Huwag mo pong hayaan, Lord God, na hadlangan kami ng mga pagsubok sa aming buhay upang kami patuloy na sumunod at makinig sa iyo. Kaya Lord God, ang iyong mga salita ay lagi mong itanim sa aming mga puso't isipan upang Lord God, lagi kami nitong mapaalalahanan, Panginoong Jesus. Malayo sa iyo, Lord, wala po kaming magagawa. Malayo sa iyo, Panginoon, wala po kaming maipagmamalaki. Kaya Panginoong Jesus, alay po namin sa iyo ang aming buhay, ang lahat ng mayroon kami, Panginoon. We offer it to you. And as we trust you, Lord God, we know, O Lord God, that you will go before us. You will be with us, O Lord God, in times of need, in times of trouble, in times of goodness, and in bad condition of our lives. We know, Panginoon, na kailanman, Lord God, ikaw po ay kasama namin. If God is for us, who can be against us? And that is your promise to your children who trust you. We bless your name. We bless your name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. We bless your holy name. Thank you, Jesus. All the glory, all the honor, it belongs to you alone. And all the children of God, everybody say, Amen and Amen. Morning po. Magandang umaga.
At tunay panahon na upang tayo ay gumawa sa gawain ng Diyos. Pero bago, gaya na ating maging tema, maging mainam na makinig tayo sa tinig ng Panginoon. Sapagkat tunay, we are living in the last days of last days. Nasa huling panahon na po tayo. At any moment, anytime, paparito na ang Panginoon. Sapagkat nakita natin ang mga palatandaan sa Matthew chapter 24, na kung saan ay nakatala po doon yung magaganap sa huling panahon. Lilindol sa iba't ibang panig daigdig, magkakaroon ng alingaw-ngaw ng digmaan at digmaan. Iba po yung digmaan sa alingaw-ngaw, yung rumors of wars, na kung saan ay natin nakikita. At ngayon, ay may digmaan sa Middle East at naroon ang Amerika at ang Israel ay kanilang binobomba ang Iran. At ang Iran na may nagre-retaliate o gumaganti sa Israel at sila ginagamitan naman ng drone, no, na may mga bomba. At marami pang panig sa daigdig na nagkakaroon ng alingaw-ngaw katulad noong panahon ng Thailand at saka Taiwan at saka China at marami pa. So yan ay palatandaan, Jesus is coming soon. Very, very soon. Handa ba tayo sa pagparito ng Panginoon? At alam ba natin magaganap? Sapagkat may stages yan. Ang una nga po ay sa Assemblies of God, pinawalaan namin ay rapture. Dadagitin yung mga anak ng Diyos. At sasalubungin natin siya sa lapaap. Hindi siya bababa rito, kundi sasalubong tayo sa lapaap upang kasamahin natin siya sa paraiso. Yung first stages noon. Nung sinasabi nila, na baliktad, meron pong tinatawag na pre-trib, yung po ang sinasabi, pre-trib, meron mid-trib, sa kalagitnaan na ng kapighatian, Great Tribulation. Yung dakilang kapighatian na hindi pa naranasan ng mundo, sa kalagitnaan ng 7 years, sa 3.5, doon na tayo dadagitin. Dadanasin muna natin ang hirap. At ito na, nagaganap na nga. No? At marami pa. Sa pasama ng pasama, ang masama. At magpapakabuti ang mabuti. At pagkalipas 3.5 years, doon po magpapakahayag ang Antikristo na kung saan nandadaya siya noong una, kapayapaan, kasaganaan, pagmamahalan. Gagayahin si Jesus. Pero after 3.5 years, lalabas ang tulay na kulay niya. Siya ay kampo ng kadiliman. No? Kailangan magpataktak ka sa noo na 666 o sa kamay, no? Na kung saan ay makapagbibili ka at makabibili ka. Pagka wala, gutom. No? Kaya sabi nga, gagawa daw ng Goshen. Ano ba yung Goshen? Isang lugar na kung saan doon tayo mapupunta, wala nang gagawin kundi walang trabaho, yung makakakain ka. Kaya sabi, magtanim na kayo doon sa inyong Goshen. Ang Goshen, naganap ng panahon ni Joseph, nasa loob sila ng Egypt, na pumasok sila doon sa Ehipto, yung mga Hudyo, Hebreo, na kung saan po ay kilala si Joseph, kaya binigyan ng lugar na Goshen. Nung magkaroon ng salot, sapagkat ayos silang paalisin ng Pharaoh, doon ay walang salot sa Goshen. May pagkain. Doon sa Ehipto, nandoon ang 10 salot na dumating sa kanila. Pero sa dako ng Goshen, ligtas sila sapagkat ang presensya ng Diyos ay naroon. Yun daw ang gawin sa huling panahon. Kaya nasa taas ng bubungan, huwag nang bababa. At yung nasa kabundukan, huwag nang pupunta pa sa syudad, sabi nung sa Manalang Sulatan. Kaya kapatid, maghanda tayo sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay tulad sa magnanakaw. Hindi nating alam. The thief in the night. Sabi nga, yung magnanakaw sa gabi. Hindi sabihin, mamayang gabi magnanakaw ako, ha? Eh di babantayan mo. Ang pagdating ng Panginoon ay tulad noon. Wala nakakaalam. Sabi nga ng banal na kasulatan. Kahit ang anak. Kaya nga, ang paghahanda, sabi nga ni Pablo, ni St. Paul, sa 1 Thessalonians chapter 5, if I'm not mistaken, verse 23. Now, to the very God of peace, sanctify us wholly. And I pray God that our whole spiritual and body
be preserved blamelessly unto the coming of our Lord Jesus Christ. Sabi doon, ang Diyos ng kapayapaan ang patuloy na maglinis, magpabanal sa bawat sa atin. At ang aking dalangin, sabi ni St. Paul, ang kabuuan ng ating spirito, kaluluwa at katawan, ating maingatang walang kapintasan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kaya kapatid, maghanda tayo at patuloy makinig sa tinig ng Panginoon. At ito ang mensahe ng Diyos na atin pong bubulay-bulayin sa umagang ito. Na masumpungan po sa sulat na ni Haring Solomon sa Proverbs, inanya ko po lahat ay tayo tumayo at basahin po natin bilang paggalang sa banal na banal salita ng Diyos. Mag-standing ovation tayo. Sa Proverbs, sa Kawikaan, Kapitulo 4, o Proverbs chapter 4, verses 20 hanggang sa 27, basahin na natin. Bagamat binigay po sa akin sa 22, hayaan natin mabasa natin lubos. Ito yung pathway to life. Ang sabi po dito, sa 20, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. Huwag mong hayaang sila'y mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kibuturan ng iyong puso. Sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila, ang mga ito'y buhay at kagalingan sa kanilang buong katawan. Ituloy natin hanggang 27. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ang madayang bibig ay iyong alisin. Ilayo mo sa iyo ang mga labing suwail. Tumingin matuwid ang iyong mga mata sa unahan, at ang iyong mga paningin ay maging matuwid sa iyong harapan. Landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin, at magiging tiyak ang lahat ng iyong tatahakin. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man, ilayo mo ang iyong mga paa sa kasamaan. Tayo po'y manalangin. At hayaan nyo kapatid, 3 bagay. Hayaan natin tayo mapuspos ng Espiritu Santo sa umagang ito. Ang sabi po sa banal na kasulatan, hingin mo. Ask. Pangalawa, panampalatayanan mo. At pangatlo, tanggapin mo. At hayaan mong ang banal na Espiritu ay magbigay sa iyo ng iba't ibang wika o ibang wika na iyong sasabihin ng iyong labi. At tunay nakakabatid lang nun ay ang Diyos. Itaas natin ang ating kamay. Purihin natin siya habang hinihingi mo ang banal na Espiritu. Sapagat sabi nga ng Panginoon, bago tayo makagampan ng ating gawain, the Spirit of the Lord is upon me. He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, to set at liberty them that are bruised, and recovering sight to the blind, and to preach the appointed time of the Lord. Magagawa natin to kung meron tayong kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya sa umagang ito kapatid, huwag kang papayag. Hingin mo upang lubos natin maunawaan ang tinig ng Diyos na ating mapapakinggan sa oras ito. Ang kanyang mga salita, hayaan natin ang Holy Spirit ang ating panampalatayan at gabayan sa umagang ito. Itaas mo tinig mo sa Panginoon. Purihin mo siya kapatid. Hallelujah, hallelujah. Salamat Panginoon. Purihin ka o Diyos. Dakila kang tunay, wala kang katulad, wala kang kaparis, Panginoon. Walang hihigit sa iyo, Panginoon. Ikaw ang dakila sa lahat at karapat dapat papurihan at sambahin ng iyong mga anak. Kaya't narito kami, Panginoon, naninikluhod. Ibigay mo po at lukobang kami ng banal mong Espiritu. Punuin kami na iyong banal presensya sa umagang ito upang lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay maging kapuri-puri sa iyong harapan. Ang buhay namin maging isang mabangis samyo na isang handog namin sa iyo, Panginoon. So Lord God, thank you, Jesus. Fill us by the Holy Spirit, O God, right now, in the name of Jesus. Nanampalataya kami, ikaw lamang ang makapagbibigay ng Holy Spirit sa amin. Oh, hallelujah, rabakasika, rabakandara, sikahanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sapagat ang banal mo Espiritu kumikilos sa aming kalagitnaan. At kami pinupuno ng kapangyarihan, ng karunungan at kalamang makalangit, kakayanan, Panginoon, upang lubos naming maunawaan ang lahat ng salita mo na aming mapapakinggan. Sapagat nais mo, mainam namin pakinggan ang iyong tinig, O Diyos, ang mahangin to, upang aming sa katuparan
at ikay malugod sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa ginawit mo na paghahanda sa praise and worship, Panginoon. Sa lahat ng gumana, Panginoon, at hinahanda kami upang lahat ng salita mo ay patuloy, Panginoon, manahanan sa aming mga puso't buhay. At ito'y aming gampanan at aming isa buhay. Gawin, Panginoon, sundin. Kaya hayaan mo, Ono, sa umagang ito, samahan kami at sa gabay ng banal mo Espiritu, O Diyos, masumpungan kami, mga lalaki, na laging handang sundin ang iyong kalooban. Gawin na lubos sa aming mga buhay. Sundin ang iyong mga utos. Kaya, Panginoon, narito kami. Tulungan kami, Panginoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos. Glory, glory to Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, say amen. Lahat na may banal at kapuspusan ng Espiritu Santo, say amen. Panampalatayaan mo, kapatid. That's what we need. At hayaan natin sa umagang ito, patuloy po tayong magpakaligaya sa Panginoon. Sabi nga naman ng sulatan, hanapin mo yung kaligayahan sa Panginoon at pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen? Sige, makakaupo na. Gusto ko sana umawit eh. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo, di ba? Kulang ang lahat ng tula at maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Kapatid, tunay walang katulad ng ating Diyos. Siya'y marunong sa lahat. Siya yung omnipotent. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya yung omniscient. Ang nalalaman na lahat ng bagay, pati laman ng ating puso. He's omnipresent. Presente siya sa lahat ng dako. Ano pa? He is omnibenevolent. Napakabuting Diyos. Kaya tapikin mo, nasa likod mo, sa harapan mo, sa talim mo, sabi mo, napakabuti ng Diyos. Mabuti ba siya? Naranasan mo? When we say God, means G-O-O-D. Means good. Kaya tunay inaawit natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kailan? Sa lahat ng oras, sa bawat araw. Totoo ba? Totoo ba? Bawat araw? Naranasan mo kabutihan ng Panginoon? Kaya minsan may action pa tayo, God is so good. God is so good. Totoo po yan. Kaya pakinggan mo ang Panginoon. Sapagkat ito yung pathway to life. Ito yung daan sa buhay. Anong klaseng buhay? John 10:10? I came that they might have life and make it abundantly. Kaya, narito po, magkakaroon tayo ng heart monitor sa umagang ito. Hindi ko po alam kung ano yung akin naibigay. Ayan. Kaya ating binasa po kanina ay patungkol po sa kay Solomon. Sa sulat ni Solomon. Ang Kawikaan o Proverbs, isa sa mga aklat na si Solomon po ang sumulat. Solomon instructing his son. Hindi lang son. Ito'y pinatutungkol din po sa atin. Yung kanyang instruction ito. Yung tinuturo niya ito. Na may karunungan at mayroong pamumuhay na makadiyos. Binibigyan instruction yung kanyang anak. At tinutukoy din po ay tayong mga anak ng Diyos. Upang magkaroon tayo ng kaalaman at pamumuhay na malapit sa Panginoon. Ang problema, marami po na bagay sa mundong ito ang hinahatak ating atensyon upang ma-divert tayo sa ibang pansin. Kaya nga po marami ang nagsasabi na maraming kahol, maraming tilaok sa mundong ito. Kaya, ano-ano yun? Mga bayarin, mga bills, nahahatakin at isipan, hinahatak tayo doon sa mga anxiety, mga agam-agam ng buhay, kabalisahan, takot at pangamba. Marami pong demand
sa buhay na ito, sa mundong ito. Mga distraction. Kung kaya nga, yung mga instruction ng Diyos sa ating buhay hindi mapakinggan. Narito ang command ng Panginoon. A call to focus on God's Word as supreme. Ito ang pinakamataas. Yung panawagan na ating ituon, i-focus. When we say focus, ito yung worship. Ito yung katampatang pagsamba natin sa Diyos. Kaya kinakailangan i-focus mo sa salita ng Diyos. At yan ang pinakamataas na antas na hinihiling ng Panginoon sa atin. Panawagan ng Panginoon sa atin. So kapatid, yung tinatawag natin attending to His Word, napakahalaga, na binasa kanina. Sa Tagalog, kung ating makita, kasi ako nababasa po sa 22, nakalagay na kasi yung ating outline. Ang sabi po doon sa verse 20, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Makinig ka. Attending to His Word. Yung attend to my words, sabi nga, ang kahulugan ay active attention. Hindi passive, na nag-aantay lang, kundi may kusan ating ginagawa na pansinin. Yung tinig ng Diyos. Attend to my words. Sabi sa King James Version. Ito yung nangangahulugan. This means to focus on, magtuon tayo ng lubusan sa Diyos, makinig sa Kanya, at magkaroon tayo o pay attention to. Talagang bigyan natin ng pansin. At ating i-prioritize ang makinig sa Panginoon. Sa tinig ng Diyos. So it requires making a conscious decision to listen to God's perspective over the world's noise. Masigit nating bigyan ng pansin, kapatid, na pakinggan ang mga perspektibo ng Diyos ng higit at sa ibabaw ng lahat ng ingay ng mundong ito. Sapagat maraming hatak ang mundo, maraming anyaya ang mundo. Kaya kung kinakailangan na tayo makinig sa kanyang tinig, sa kanyang salita, ito'y nakapaloob dito o sangkot dito. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan, pakinig ng salita ng Diyos at pagbulay-bulay. Kamusta po ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos? Habang tayo nagbabasa, nakikinig tayo sa Kanya. At ating binubulay-bulay ang salita ng Diyos. Napapakinggan natin ang Diyos sa pagitan ng mga salita niya na ating binabasa. Ating pinakikinggan to at binubulay-bulay to. Kaya kapatid, meron ba tayong time sa salita ng Diyos? Yan po aking natutunan. Sabi ko, wow, kulang pa pala ako. Kaya baga umaga, mga 4 o'clock, 5 o'clock, ginagawa ko po ngayon. Sapagat nakita ko ang kalaban sa huling panahon ito ay patindi ng patindi. Nagle-level up sila. Kaya dapat mas mag-level up ang mga anak ng Diyos. Kaya ang pangalawa napakahalaga na gagawin natin, inclining to your ear. Ikiling natin ang ating mga tainga, ating pandinig sa Panginoon. Ikiling. So kapatid, inclining your ears, ang literal meaning ng bagay na yan is to bow down or bend the ear, symbolizing humility. Kapag kikinig na may kainaman, kinikiling mo ang pandinig sa Panginoon, ay nangangahulugan na talagang ikaw ay naninikluhod sa Kanya. At tunay na ay iyong tainga ay idinidikit mong mainam upang mapakinggan ng Panginoon. At ito'y naglalarawan, sumisimbolo sa kapakumbabaan. Inclining your ears. At nagpapahayag, it implies na hindi dapat tayo makipagtalo o makipagdebate sa Diyos. O wag natin subukan na diktahan ng Diyos. Kundi, antayin natin ang tinig ng Panginoon na makinig tayo sa Kanya. Pakinggan lamang.
Huwag makipag-argue. Huwag makipagtalo sa Diyos. Sapagkat siya ang marunong sa lahat. God is all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. Nababatid niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang laman ng puso natin ngayon. Kung tayo ay handa na makinig sa kanyang tinig. Alam niya, kung nagtatalagang lubos at taga-alay, lubusan ng ating puso, ating buhay sa Kanya. Sapagkat siya ay nakababatid ng lahat ng bagay. Alam niya ang laman ng ating isip. Only God ang kaaway, hindi. Siya ang tangi na marunong sa lahat. Kaya ang tawag siya all-knowing. All-knowing. Omniscient ang ating Panginoon Diyos. Kaya, akala ng iba, may maitatago sila at maililingid sa Panginoon. Kaya po ibig kong bigyan to ng halimbawa. Doon sa Deuteronomy chapter 28. Makita natin, baka yun na po ang bumasa. Ilan lamang po aking babasahin. Sapagkat sabi dito sa King James Version, if thou shall hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Kung makikinig tayo mainam sa isang pagkakasalin sa ang Biblia, ay ganito, kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inutos sa iyo sa araw na iyon at itatas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Dito, directly na sinabi na kung saan ay susunod. Kasi po, dapat muna ay makinig. Makinig. Yung iba po kasi sunod na sunod ka agad. Parang anak daw ng isang ina. Ang sabi, bumili ka ng patis. Hindi nakinig mabuti, may nilalaro. Pagbalik, ang dala ay atis. Kapatid, kaya inutos po ng Panginoon sa pagitan ni Moises, if thou shall hearken diligently, mainam mong pakikinggan ang tinig ng Panginoon. Bakit? Upang masunod mo magawa ang lahat ng kanya inuutos. At kung magkagayon, sabi ng Panginoon, pagpapalaing kita. Itataas kita sa lahat ng mga bansa. Ang ganda ng pangako. At yung tinignan po sa sunod na, sige, basahin ko na. At lahat ng pagkapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa lungsod at magiging mapalad ka sa parang, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong kabakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Tatalunin ng Panginoon sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa isang landas at tatakas sa harapan mo ng 7 landas. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at ang lahat ng iyong gawain at pagpapalain ka niya sa lupain na binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan para sa Kanya. Gaya ng Kanyang ipinangako sa iyo kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa magitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo sa bunga ng iyong katawan at sa mga bunga ng iyong mga hayop at sa mga bunga ng iyong lupa. Sa lupa yung pinangakos ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ng langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at di buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at
Hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos sa aking inuutos sa iyo, sa araw na ito, na isusundin at gagawin. Huwag kang lilis sa alimang salita na aking inuutos sa inyo sa araw na yon. Sa araw na ito, sa kanan sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos at paglingkuran sila. Yung mga susunod po, ibubunga naman na nakinig nga pero sumuway. Ngunit, basahin ko yung ilan. Hindi mo papakinggan ang tinig, ngunit kung hindi mo pakikinggan ang Panginoon mong Diyos sa pagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na kinutos sa iyo, sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Sumpa naman po. Blessing and cursing. Sino may gusto ng pagpapala? Sumpa. No amen. Ano dapat gawin? Attend to His word. Incline your ears. Meaning humble. Be submissive to God. Ano pa? Keeping them in your heart. Internalize natin. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Naalala ko si Haring David. Ang sabi niya, Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Sampu yun. Psalms 119 verse 11. Thy word have I hid in my heart. Ang salita mo, ingatan ko sa aking puso upang di ako magkasala laban sa iyo. Kapatid, paano maingatan? Kundi po natin inaalam. Paano aalamin? Kinakailangan ating mapakinggan. Kaya basahin o makinig sa gawain ng Panginoon at makinig sa ating mga palatuntunan na ginagawa sa ating radio. Nakikinig po ba tayo sa ating radio? Sinadya ng Diyos yan. Sa dami-dami ng simbahan at iglesia, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na araw-araw makakapakinig tayo ng salita ng Diyos sa ating mga kapatiran. Kaya kapatid, listen to His word. Incline, meaning attend to His word. Pag sinabing attend to His word, active attention. Nabanggit ko na hindi passive. Alin yung passive? Yung para ba nag-aantay ka lamang? Yung talagang, yung pagka sinabing active, ay may kusa. No. Hindi ka mediocre. Kundi naroon talagang masigasig na inaalam mo salita ng Panginoon. Kasi St. John, sa chapter 5, verse 39, if not mistaken, sabi niya, search the scripture. For in them you think you have salvation and they are they that testify of me. Saliksikin natin. Upang mapakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. At masunod natin magawa ang lahat na nakasulat dito. At kung magkagayon, dalawang bagay lang. Pagpapala o sumpa. Nasa sa ating pagpasya. If you want blessing, sabi nga si Deuteronomy na binasa natin, pakinggan mong mainam. Ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Bakit? Pag napakinggan mo mainam ang tinig ng Panginoon Diyos, at nandun yung banal na Espiritu sa iyo, gagabayan ka upang masunod mong mainam ang iyong napakinggan. Marami po nakikinig. Pero, hindi sinusunod. Nakikinig lamang. Pero hindi sinasakatuparan ang kanya napapakinggan. Binabaliwala, akala niya. Walang pagpapala. Akala niya, walang sumpa. Kapatid, may buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at espiritu. Sa Juan Kapitulo 6, talatang 63, the Word of God is spirit in their life. It is spirit at may buhay. Kaya po kapatid, ano ang promise ng Panginoon? Ang pangako ng Diyos, buhay at kalusugan. Sa verse 22 ng ating binasa sa Proverbs chapter 4, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. God's word acts like medicine for the entire being. Nagiging medisina, nagiging gamot sa atin ang salita ng Panginoon. Sa ating buong pagkatao, ginagamot ng Diyos sa magitan ng salita ng Diyos.
Sapagat ating mababasa sa Proverbs chapter 17 verse 22, sabi nga ang salita ng Diyos, a merry heart doeth cure like a medicine. At inaawit pa yan. Ang masayang puso ay nagiging tulad sa medisina. At ano ito na magpapasaya at magpapabigay galak sa atin? Ang salita ng Diyos. Kaya kapatid, sa pagsunod natin sa daang ito, ito'y daan ng tagumpay ng buhay. Pakinggan mo ang tinig ng Panginoon na may kainaman. Umaga pa lamang sa iyong devotion time, sa gabi na yung pakipagnig sa Diyos. Magsalita ka sa Kanya ng papuri na laman na iyong puso. At ang Panginoon magsasalita sa iyo sa magitan ng iyong salitang binabasa na nakatakda na iyong basahin. Mangungusap ang Panginoon. At habang nangungusap ang Panginoon, ang salita niya ay nagbibigay kaaliwan. Nagbibigay ng instruction, nagtuturo sa atin, gumagabay sa atin. Kaya totoo sinabi ni Timothy, sa Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, that the man of God may be well equipped. Magiging handa tayo. Hindi ka kayang palungkutin. Hindi ka kayang bagabagin. Hindi ka kayang balisahin ng kaaway. Kapag ang nasalita ng Diyos ay nasa iyo. Sapagat lahat ng kasulatan, all scripture, ay kinasihan ng banal na Espiritu. Magagamit sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway. Upang ang mga tao ng Diyos ay mamuhay na nasa mabuting kalagayan. That the men of God may be well-equipped. Magiging handa tayo. Equip tayo sa anuman laban ng buhay. Sapagat salita ng Diyos ay sandata na pangwasiwas. Espada yan. So-called espada yan na may 2 talim na kung saan mapangwawasiwas natin upang tayo maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya kapatid, yung pangako ng Diyos na may buhay at kalusugan ating maranasan. Kamusta po ang salita ng Diyos? Napapakinggan mo ba? At ngayon, ninanamnam mo ba ang salita ng Panginoon? Si Haring David muli, napakaganda. Habang ako'y nagdi-devotion pa rin kagabi at hanggang madaling araw kanina, ang daming sinasabi ang Panginoon. Mga lalaki at babae na nakikinig sa tinig ng Panginoon kung kahit na isasaganat nila na nakalulugod sa puso ng Diyos. Si Haring David, tinawag siyang man after God's own heart. Ano po ibig sabihin? Acts chapter 13 verse 22, lalaking malapit sa puso ng Diyos. Lalaking nagbibigay lugod sa puso ng Panginoon. Nais mo bang maging lalaki o babae na nagbibigay lugod sa Panginoon? Ang hina. Sino nais magbigay lugod sa Panginoon? Say amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Kaya kapatid, makinig tayo sa tinig ng Diyos. At pag napakinggan natin, nakatulad ni Haring David, ang sabi ng Panginoon sa kanya, nasumpungan ko kay anak ni Jesse. Nasumpungan isang lalaki, anak ni Jesse, na handang gawin na lubos ang aking kalooban at sundin ang aking mga utos. Yan ang lalaking malapit sa puso ng Diyos. Kapatid, naganap yun. Sapagat si Haring David, sinabi ko nga kanina sa Psalms 119:11, yung napapakinggan niya, iniingatan niya sa kanyang puso. Hindi natin magagawa ang mga katotohanan ito kung hindi po natin pakikinggan at susundin ang tinig ng Panginoon. At ang tinig ng Diyos ay makapangyarihan. Ang tinig ng Diyos, buhat sa wala ay napagkakaroon niya ang bagay. Halimbawa, nasabihin niya, let there be light. Sumusunod. Napakadilim, empty, void. Walang laman ang daigdig. Madilim, may karimlan. Pero ang tinig ng Diyos na sabihin niya, let there be light. And there was light. Nagkaroon na liwanag. Kapatid, narito ang tinig ng Diyos na natala sa banal na kasulatan.
na kapag inangkin natin, magkakaroon ng buhay at kalusugan. Buhay na may kasaganaan. Buhay na pinagpala. Buhay na kaya-aya. Buhay na may tagumpay. Buhay na may kapayapaan. Buhay na may kapanatagan. Nasa salitang ito. Ito yung may spoken word. At ito yung nasulat ng mga salita ng Diyos. Written word. Kaya kapatid, binabasa mo ba? Upang mapakinggan ang tinig ng Panginoon? Binubulay-bulay mo ba ang salita ng Diyos? Nakikinig ka ba sa mga preaching natin sa radio? Nandiyan, sina Ate Len, sina Ate Sabel, ating mga pastora, ating mga manggagawa, na araw-araw gigising na maaga upang ipahayag ang Ebanghelyo. Kapatid, kapag napakinggan natin, dapat atin pong isabuhay, isakatuparan. Kaya po yung tatlong binanggit ko, attending to the words of God means active action. Attending to my word means focus or pay attention. Prioritize. It requires making a conscious decision to listen to God perspective over world's noise. Involves reading, listening, and meditating on the word. And number 2, inclining your ear sa Panginoon, sa tinig niya. Ang kahulugan, humble submission. Incline your ears. Literal meaning is to bow down or bend the ear, symbolizing humility. It implies not arguing with God or trying to dictate to Him, but waiting to hear from Him. It is a posture of teachability. Meaning natuturuan tayo. Talaga meron pong isang acronym noon na dapat napasa atin. Natuturuan. Pag natuturuan ho, na sinasabi nga ng Panginoon, natututo tayo. Kaya po translation, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Hindi mag-aral. Matuto. Ang napakaganda translation. Matuto tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay handang matuto sapagkat may teachable spirit tayo. Yung mayabang, mataas, pag tinuturuan, hindi nakikinig. May sariling mundo. Hindi makarunong. Ang kanya sarili lamang sinusunod. Kapatid, magkaroon tayo ng teachable spirit. And number 3, keeping them in your heart. Paano? Internalizing. Sabi nga sa verse 21, do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Kaya binanggit ko nga kanina, Psalms 119, sabi ni Haring David, ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang wag ako magkasala laban sa iyo. So the word should not just be heard, but guarded in the heart, the center of thoughts and emotion. This means treating scriptures as a valuable, life-giving treasure. Ituring natin ng banal na kasulatan na napakahalaga. Ito'y kayamanan na gumagabay sa magandang buhay. At ang pang-apat, may pangako ang Diyos. Ano pangako? Kapag ating pinakinggan mainam at tunay ating pong ninanamnam salita ng Diyos at ang talagang idinidikit mo ang iyong taingin sa pakinig sa Panginoon at iniingatan mo sa puso salita ng Diyos, kapatid, ang promise niya, buhay at kalusugan. They are life unto those that find them and health to all their flesh. So God's word acts like medicine for the entire being. Following this path leads to success in life. Sino gusto ng tagumpay ng buhay? Say amen. Claim it. Pero paano? If thou shalt hearken diligently, Deuteronomy 28, sa tinig ng Panginoon, mangyayari. Si Solomon, sumunod sa Panginoon. Si Abraham, nakinig sa Diyos at sinunod ang sinasabi ng Panginoon. Si Moises, nakikinig sa Panginoon, pakinggan nyo, na sumusunod siya, sabi ng Panginoon, hatawin mo na iyong tungkod ang dagat. Ano nangyari? Nahati.
nakatawid ang bansang Israel sa tuyong lupa. At pagkatapos, inutusan siya muli ng Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, kausapin mo ang bato. Kasi uhaw na sila sa paglakbay sa disyerto. Kausapin mo ang bato. Ano ginawa ni Moises? Dahil sa inis, dahil sa galit, sa katigasan ng ulo ng mga Israel, na sinasabi nga niya, kayong lahi ng mga ulupong, nagalit ang Diyos. Bakit? Sinabi ng Diyos, ang tinig ng Diyos nagsasabi, kausapin mo ang bato para magbigay ng tubig. Sa galit, hinataw ang bato. Tama? Ano pa nangyari? Merciful pa rin ang Diyos, mahabagin. Hinataw ang bato, ang utos ay, ang tinig ng Diyos ay nagsasabing, kausapin. Pero dumaloy pa rin. Pero, si Moises, hindi nakarating sa lupang pangako dahil sa isang pagkakasala. Pero napakaraming himala. Maraming pakinig na ginawaan sa Diyos si Moises. Doon lamang sa Ehipto, talagang tantawagin siya ng Panginoon na nandun pa sila sa Ehipto kay Paraon. Pumunta ka kay Pero. Sumusunod siya. Nakikinig siya. Sabi ng Diyos, sabi mo kay Pero, bayaan ang Israel na makapanambahan sa akin doon sa disyerto. Pumupunta siya, sumusunod bagamat ito nangangahulugan ng kanyang buhay. Mainan niyang pinakingatinig ng Panginoon. Kaya kapatid, mahalaga. Ay, ibig ko pong sabihin, sumusunod si Moises, nakikinig, sumusunod, nakikinig, sumusunod. Pero, na magkasala pa rin, nakinig, pero hindi sinagawa ang kanya napakinggan. Ang sabi ng Diyos, tanawin mo na lamang ang lupang pangako. Sumampa ka doon sa mataas na lugar, tanawin mo ang lupang pangako. Sapagkat hindi ka na makarating doon, dito'y mamamatay ka na. Kapatid, dalawang bagay lang, sumpa o pagpapala. Makinig na may kainaman. Namnamin ang tinig ng Diyos. Alamin, hindi basta susunod. Nagayang sabi ko nga, sabi nung ina, bili ka ng patis dahil hindi nakikinig na may kainaman. Pagdating, ang dala, atis, kamatis. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Kapatid, napapakinggan ang tinig ng Diyos. Just attend to His Word. Be active. Active attention is required. Jesus said, attend to my words. Incline your ears. Mean humble and be submissive to Him. Keeping them in your heart. Internalize natin. At hayaan natin manatili sa ating puso. Gaya na sabi nila, thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Ang salita mo'y aking ingatan sa aking puso. Pag napakinggan mo, kapatid, ingatan sa ating puso upang ating may sagawa. At kung magkagayon, susunod ang biyaya, pagpapala, proteksyon, kapayapaan, kagalakan, kasiyahan na dulot ng Panginoon. Hindi ka magiging buntot. Itataas ka ng Diyos. Hindi ka tagahiram o mangungutang. Ikaw ang magbibigay. Pangako ng Diyos. Sapagkat tunay, nais ng Diyos, ikaw na sumusunod sa Kanya, ay maranasan mo, uutusan ng Diyos ang lahat ng bagay na tapat namang susunod sa iyo dahil may kainaman mong ginagawa ang napapakinggan mo sa iyong buhay sa Panginoon. Kaya patuloy po, inuutos sa atin ng Diyos. Panahon na. Isang utos niya, napakinggan mo na. At mapapakinggan mo ngayon. Matthew chapter 28, nakatalado sa 18, 19, 20, humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismahan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At gawin niyo sila mga alagad ko. Turuan niyo sila ng lahat ng bagay na itinuro ko sa inyo. Meaning, mag-evangelize tayo. Hindi lamang tayo tagapakinig. Isaganap natin napakinggan. Na sinasabi ng Banal Sulatan, go ye into all the world and preach the gospel and baptizing them in the name of the Father and Son and the Holy Ghost and teaching them to observe all I have commanded you. And lo, I will be with you always, even unto the end of the world. Sasamahan tayo ng Panginoon. At kung laging kasama ang Panginoon, dahil nagdadala ka ng tao sa Panginoon,
Humahayo ka. Pinibigyan mo ng panahon sapagat ito'y napakinggan mo ang tinig ng Panginoon na tayo tumarbaho sa kanyang kaharian upang wala maidahalan ng tao na di niya napakinggan ang tinig ng Diyos. Ikaw ay gamit ng Diyos. Kasangkapan ka ng Panginoon sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong kapitbahay, maging sa mga umaaway sa iyo. Sa katrabaho mo, kung saan ka paparoon sa araw na yon, araw-araw, yun ang mission field mo. Inutusan ka ng Diyos. Napakinggan mo. Isa katuparan mo. Marami nakikinig, pero hindi ginagawa. Kaya ilan-ilan lamang tayo dito ngayon. Ang nais ng Panginoon, multitude na mga kaluluwa ng mga maliligtas na madagdag sa kanyang iglesia. Kaya kapatid, napakinggan mo, humayo ka. Pero bago ka humayo, everyday, mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Mapuno tayo ng kanyang banal na bagay, ng kanyang presensya, sapagkat walang kabuluhan ang ating paghayo, walang power, walang karapatan tayo mangaral, wala tayong karapatan mag-share ng gospel, sapagkat si Kristo ang halimbawa. Ang sabi niya sa Luke 4:18, kung napakinggan mo rin to sa kanya, at tayo mo mapakinggan mo ngayon, ang sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, to set at liberty them that are bruised, and to restore or to give sight to the blind, and to preach the appointed time of the Lord. Bago natin magawa yung mga bagay na yon, dapat nasa atin ang Espiritu ng Diyos. The Spirit of the Lord is upon me. Napakinggan mo? The Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Jesus. Kaya kung siya, Panginoon na nagkatawang tao, kailangan na banal Espiritu. Araw-araw, pagising pa na sa umaga, bago matulog, mapuspos tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang magamit tayo. Paglabas pala natin, hindi ka pa nagsasalita, na-attract na mga tao at nais niya makilala ang Panginoon mo. May kapangyarihan na sa atin. Magiging attractive tayo sa mga kaluluwa na nangangailangan ng Kristo. Ikaw ang kasangkapan ng Diyos. Ikaw ang instrumento ng Diyos. Ikaw ang Biblia ang binabasa sa iyong kapaligiran. Kaya hayaan natin mapuspos tayo ng banal na Espiritu. At napakinggan mo, sinabi na ng Diyos, you shall receive power. Tatanggap ka ng kapangyarihan. Tangi pagdating ng banal na Espiritu. At magiging saksi tayo ng Diyos sa Jerusalem. Judea, Samaria, to the uttermost part of the earth. Ano yung Judea? Ano yung Samaria? Unay tahanan, pamilya, kapitbahay, kalapit baryo, kalapit bayan, at ibang bansa. Maaari tayong gamitin ng Diyos. Napakinggan mo? Marami inutos ng Diyos. Kasi Abraham, nang utusan ng Panginoon, umalis ka sa Ur ng Kaldeo, sapagkat nandoon ang daming mga Diyos-Diyusan. Pinaalis siya ng Diyos doon. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang mahalaga sa kanya, kilala niya ang kanyang pinagtitiwalaan. Kilala niya ang napakinggan niya. Bagamat di niya alam kung saan tutungo, sumunod siya, may kainaman. Naglakbay siya, hindi niya alam kung saan pupunta. Pero batid niya, hindi siya mapapahamak. Sapagat napakinggan niya ay ang mabuting Diyos na makapangyarihan, na makagagawa, na higit sa kanya iniisip at hinihingi. Kaya kapatid, magtiwala tayo. Ang tinig ng Diyos ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay nagtatransform. Ang tinig ng Panginoon ay nagpapala. Kaya, higit sa lahat, ituon natin, isip natin ang ating focus. Buhat sa problema, tungo kapatid, sa pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Shift our focus from problems to the promises of His Word, sa mga pangako niya sa kanyang salita. Doon natin ituon ang ating buong kamalayan sa mga salita ng Diyos. Kaya mainam mo siyang pakinggan. Every day, every moment, ang tinig ng Diyos ay ating marinig. Gagabay sa atin tungo sa kagandahan ng buhay. Panginoon, salamat po sa iyong mga anak. Hayaan po matanim ang salita mong ito sa aming mga puso, na gaya ng kay Haring David. Ingatan namin at aming sasakatupar at susundin sa tulong mo pa rin kapangyarihan
sa gabay at kapangyarihan ng banal mo Espiritong sumasa amin. Kaya't everyday, O God, bababad kami sa iyong salita. Bababad kami sa iyong presensya. Sapagat amin na napakinggan ang bagay na yan. Upang hindi kami, O Lord, kakalog-kalog sa tahanan mong ito. Kundi, Panginoon, mapupuno ito ng mga tao na maliligtas, na may tapat na puso, na handa sumunod din at makinig sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging halimbawa kami ng pakikinig. Maging halimbawa kami na ang napakinggan namin ay aming sinasatupa at sinasabuhay upang dumating ang buhay, kalusugan at mga pagpapala sa buhay. Na kami maging lalaki at babae na nakalulugod at nagbibigay ngiti sa iyong puso, na kagaya ni Haring David. Kaya Panginoon, turuan po kami at gabayan. Tulungan sa pagitan ng iyong kapangyarihan na sumasa amin. At kung magkagayon, bawat tahawakan ng kamay ng iyong anak ay iyong pagpapalain. Bawat papatungan ay iyong pagiginhawahin, Panginoon. Buhay namin matutulad sa puno na natanim sa siping ng agos ng tubig. Magbubunga kami sa kapanahunan. Hindi magkukulang, hindi mangangailangan. Sapagat ikaw ang pastol namin na maghahatid sa amin sa bukal at masaganang buhay. At sa daan ng iyong katuwiran, pananauliin mo, Panginoon, aming kaluluwa. Opo, lumakad man kami sa libis ng kamatayan, wala kaming katatakutan. Sapagat ang tungkod mo at pamatok ay gumagabay sa amin. At paghahanda mo kami ng dulang sa harapan ng aming kaaway. At papahiram mo kami ng langis na iyong kapangyarihan. At kami, Panginoon, ay aapawan na iyong saro, O Diyos. Kaya naman, kabutihan at kahabagan ang susunod sa aming buhay. At patuloy kayo mananahan, O Diyos, sa iyong tahanan. Hahanapin namin ang kagandahan na iyong kabanalan. Mag-uusisa kami kaysa iyong tabernakulo at masumpungan namin ang buhay na pinagpala ng Kristo. Kaya maraming salamat po sa iyong papurit pagsamba, sa iyong kalitiat karangalan, sa amin po patuloy ang banal mong presensya. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. God bless us. Tuloy po tayong lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Yes, O Lord. As we sing this song, ito po yung ating maging panalangin. Yes, O Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening. We thank you, Jesus. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, when my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My heart has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe. Speak to me, Lord. To me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. Speak to me, Lord.
at dadako po tayo sa banal na salo-salo, ang Holy Communion o tinatawag po nating Santa Cena, na siyang utos ng Panginoon sa atin na kanyang sabihin, do this in remembrance of me. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa kanyang ginawang sakripisyo sa bundok ng Kalbaryo, alang-alang sa ikaliligtas natin at ikitutubos natin sa lahat ng ating kasalanan upang malipat tayo sa pagmayari na ating Panginoon Kristo sa ating pagsampalataya sa Kanya. Kasamahan niyo po ako at tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa ating banal na Diyos na nag-utos ng Holy Communion na ito sa bawat sa atin upang patuloy kamtin natin ang biyaya at pagpapala sa pagsunod natin sa Kanyang utos na ito sa atin. As we drink this cup, we honor you. As we eat this bread, we worship you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. As we drink this cup, we honor you. As we eat this bread, we worship you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your sacrifice for us. We remember and worship you, oh Lord, and worship you, oh Lord, and worship you, oh Lord, and worship you, Kung hawak niyo na po ang inyong mga kupita at ang simbolo ng katawan ni Kristo, akin pong babasahin ang salita ng Panginoon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, simula po sa talatang 23. Lumagay po tayo sa diwa ng pagsamba. Ang sabi po sa 23, ito ang aral tinanggap ko sa Panginoon na binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapreso ito at sinabi, ito ang aking katawan, ninendog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Diyan din naman matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan, na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo, ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino man kumakain at umiinom na hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin na marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit, kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Itaas po natin ang sagisag ng kanyang katawan
at taimtim tayong dumalangin sa ating Panginoon bilang pagkilala at pag-alala sa Kanyang ginawa sa atin. Panginoon Jesus, tunay nga po kami nasadlak na sa kasalanan. Wala na kaming kapag-apag-asa pa. Tuloy-tuloy na kami sa tiyak na kapahamakan. Sa dagat-dagatan nagniningas na apoy at asupre na siyang kalawang kamatayan. Ngunit dapat salamat po, Panginoon Jesus. Ikaw ay humiyawat at nagsabi, ako ang tinapay ng buhay na bumabababuhat sa langit tungo sa lupa upang maging kabuhayan ng sanlibutan. Kaya po, Panginoon Jesus, amin din po ang pinampalatayanan na sa latay mong tinamo, Panginoon, kami lahat ay tunay nga pong pinagaling spiritually, physically, financially, maging relasyon namin, Panginoon, at maging ang lupain ng aming bansang ito, Panginoon, ay iyon ang pagagalingin. Kaya, Panginoon, salamat po na marami sa pagtanggap namin sa gising ito. Inaangkin na namin, Panginoon, ang bisa at kapangyarihan mo sa buhay namin. Ikaw na po ang masusunod, makikinabang, maghahari at magmemeeri sa aming buong buhay. Kaya pagpalaan mo po ang bawat isang tatanggap. Tamuhin nila ang galak na di masayod at kapayapaan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Tanggapin po natin ng buong pasalamat at pagkakilala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Isunod po natin sa gisag ng kanyang dugo. Amen. To God be the glory. Kapatid, pasalamatan natin ang Diyos. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash, take a screenshot of the transaction receipts and send it to, and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.